So ang aking pangako sa Panginoon Kristo, sabay-sabay natin bigasin, ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man. Ang lahat ng awat biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Wherever storms are you right now, in our storms, we don't come to Him. Jesus comes to us. Siya yung laging lumalapit sa atin. In Mark chapter 6, verses 45 to verse number 51, on your King James Bible, sabay-sabay natin bigkasin, read it now. And straightway he constrained his disciples to get into the ship and to go to another side before Bethsaida while he sent away the people. And when he had sent them away, he departed to the mountain to pray. And when the even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. And he saw the toiling in rowing, and for the wind was contrary to them. And about the fourth watch of the night, he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. But when they saw him walking upon the sea, they supposed it was a spirit, and cried out. And for all they saw him, and were troubled immediately, he talked with them, and said unto him, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And he went up into them into the ship, and the wind ceased, and they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered. Father, we thank you. Maraming salamat sa inyong kabutihan, kahabagan, kawaan. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa kabutihan mo sa amin. At salamat din po na si Pastor Fajardo ay binigyan mo po ng tinatawag na opportunity na umabot po ng 75. At maging ito pong si Ninang Christy, 75 na rin po siya this July. Kayo na po, Panginoon, ang siyang magpala at magbasbas at manguna. At kayo po, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin ng tagumpay. Salamat po ng marami. Ingatan mo po kami, pagtiwalaan, gabayan at pangunahan. In Christ's name we pray. And all God people say, please be seated. Thank you very much. Gusto kong maintindihan ninyo na sa tinatawag na kasaysayan ito sa Matthew chapter 6, okay? Ito yung kasaysayan na kung saan ang ating Panginoon, okay, ay gumawa ng tinatawag na milagro nung si John the Baptist ay pinugutan ng ulo, okay? So siya ay nagkaroon ng tinatawag na pangungulila at siya ay sabi niya, I want to go to a place that I can be alone. Kanya lang, si Kristo, para tong rockstar. Okay? Kung saan siya pumunta, sinusundan ng mga tao. At yung mga tao, nagpuntahan at sa kanilang pagpunta, abay, nag-preach si Pastor. Yun ang kagandahan sa Panginoon. He does not even say, Lord, is it will for me that mag-preach ako? No! Nag-preach siya. Ang habang mag-preach ng Panginoon. And then sabi ng Panginoon sa mga disipulo, maghanap kayo napapakain sa kanila. Sabi ng mga disipulo, saan tayo kukuha ng pagkain ng 5,000 yan? Lalaki pa lang, hindi pa kasama mga babae at mga bata. Saan tayo kukuha? Sabi niya, tingnan niyo kung may tinapay dyan. Sabi ni Andrew, meron hong tinapay bata dito. Meron 2 isda at 5 tinapay. Sabi niya, dalhin niyo rin eh. At anong ginawa ng Panginoon? Ipinag-pray, kinuha. Tandaan mo ha, 2 isda, 5 tinapay. Pero sa harap ng Diyos, sapat yun. Ganun ang math ng Panginoon. Okay? 5,000 people, men, should be fed, not including the women and the kids. Okay? And the only thing that they have were 2 fishes and 5 loaves of bread. Anong ginawa ng Panginoon? Kinuha yung tinapay, kinuha yung isda, at ipinag-pray. Ano nangyari? When God blessed what the young man gave, pinaupo lahat. Kumain, tama? Milagro. Kanya ang lagi kong tanong sa inyo, what do you have in your hand? Tama? Sa iyo, hindi sapat yan. And then after that, okay, sabi niya, sige, inutusan niya yung mga disipulo. Kunin lahat ang sumobra. Sumobra yung 12 basket. Bakit 12? 12 lang yung apostol. Kanya yung batang muwi. Sabi ng nanay niya, pambira ka, pumasok ko sa school tapos late ka nang darating. Ang haba po mag-preach ni Jesus. Dinamay pa si Jesus. Hindi po, meron akong proof. Ito po, kasama ko po yung mga apostol. Bakit meron kong kasama? Anong ginawa mo? Hindi po. Pinagpala po yung 2 isda at 5 tinapay.
Anong pinagpala? Ibinigay ko po sa Panginoon. Anong ginawa? Tinanggap? Bay, oho, tinanggap. Ito po, meron 12. Kanya hindi ka na magtatrabaho kasi meron na tayong panaderya. Meron na tayong tindahan ng isda. 12. Okay? At sabi niya gano'n, o sige, kayo mga disipulo, humayo kayo. Okay? You go to the other ship. Okay? You go to the other side, sa Bethsaida. At habang sila'y sumusunod sa kalooban niya, si Kristo nag-utos ha? Anong sabi? Ako'y magpe-pray lang din eh. This is what I'm telling you. I've been telling a lot of pastors, you need to invest 4 hours of your life to yourself every day. I spent 1 hour reading. I spent 1 hour exercising. I spent 1 hour praying. In fact, I just finished praying for all of you. And I spent 1 hour listening to people. Sabi ko, sige, kwento mo. Oh. Kanina may tumawag. Oh. Kagabi, sabi ko, Pastor Jess, halika rito. Hindi tayo papakuha ng picture. Naman, pogi ka. Sabi ko, ito, I want you to meet this woman. Sino po siya? Pastor Jess Inton, I want you to meet Mrs. Argon. Siya ang Vice President ng TUP. Huh? TUP? Oo. Asawa niya ni Pastor Argon. Sabi niya, bakit po, Pastor? TUP kami. Tagig. Ganun po? Oo. Si Pastor Into na nagkwento. Alam mo, nung first year kami, ma'am, si Pastor Sauko, inayaya kami sa gulpihan, inuman lahat, until the Lord found him. At ang nakakatawa, ma'am, nagugulat lang ako, siya nang kukwento eh. 12 ho kaming pastor ngayon. Yung iba asawa ng pastor. Ha? Sabi ko, just kanya kita gusto mamit mo to. Kasi yung magiging presidente ng TUP, tropa natin, pinag-pray namin, pinakita ko. Ganun po? Oo. Kami yung mga nag-aral. Kami yung mga hindi naghanap ng trabaho. Ikaw dyan saan ka nagtrabaho nun? Sa ganito. Nung last mo, ito po. Sabi ko, si Ian. Si Rene Kako, ME. Ako naman, EE. Ganun po. Sana ito gawin natin. Sabi ko, isipin mo ha. Nakatin yung mga pastor sa amin. Hindi pa kami graduate, may trabaho na kami. Bakit? Isinama namin ang Panginoon sa pag-aaral. Meaning, nag-akay kami ng kaluluwa. Okay? Naging missionary kami doon. Okay? And then, kwento siya ng kwento. Nakikinig lang ako. Alam niyo po, ito ginagawa namin. Pero ngayon po, matatanda na ako. Sabi ko, ako pinakamatanda sa kanila. I'm 62, ito 61 sa December. December, di ba? Anong month na ngayon? April, May, June, July, August, September, October, November, December. Binubuo ko pa lang ng nanay mo. Dahil May, tao ka na. Tawa sila ng tawa. So we're just having fun. Okay? Pero ang tanong ko sa iyo ito, who's your greatest hero? You know what? Somebody asked a person, who's your greatest hero? You know what I said? My greatest hero is the person that I will meet 10 years from now, and that is me. And when he reached 10 years, he said, are you your greatest hero after you said that 10 years ago? No, not even close enough. But I'm still working. I ask you, who will you be 10 years from now? Who will you be 20 years from now? Nasaan ka? Anong klase ng buhay meron ka? At anong klaseng katatagan meron ka? You see? Itong mga taong ito, inutusan ng Diyos. Okay? At sabi sa verse 46, and he departed into a mountain to pray. Do you still pray? Or do you complain? You see? I have my prayer diary. I pray for each one of you before I pray for myself. 1 hour. You see? Pag nakita ni Bro na hawak ko to, tahimik na siya doon. No. Kongkong is praying. Alam niyo yun. Okay? Si Kristo, anak ng Diyos, walang hindi kayang mapagtagumpayan, pero nagpe-pray. Ikaw ba nagpe-pray? Alone?
O nakatingin ka lagi sa reels, nakatingin ka lagi sa tinatawag na nangyari sa mundo. Okay? Oh. Ano sabi sa verse 48? While he was praying, okay? Oh. Verse 47 muna. At nung dumating yung gabi, yung ship na kung saan pinasakay niya mga disipulo ay nasa gitna ng dagat at siya'y mag-isa sa lupa. Okay? Verse 48. Anong sabi? At nakita niya sila nakapoy na. Toiling in rowing. Bakit? Sapagkat ang hangin na ikontra sa kanila. I want you to understand. Pag sumusunod ka na minamahal mo yung asawa mo, minamahal mo yung pamilya mo, niluluwalhati mo sa trabaho mo, sa pamilya mo, nagluluto ka, God He's an El Roy. He sees your toiling. He sees your hardship. Nakikita niya, galing ka sa trabaho, tapos aasikaso mo yung nanay mo, yung tatay mo, yung kamag-anak mo, may sakit, magbabantay ka. Alam niya yan, okay? Alam din niya na yung hangin kontra sa'yo at hirap ka na. At madaling araw na yun, fourth watch eh. Oh. Anong ginawa ng Panginoon nung makitang nahihirapan ng mga disipulo? He came to them. This is what I'm asking you. Pag may problema ka ba, the Lord will come to you or the Lord will hide from you kasi inuna mo yung complain, inuna mo yung envy, inuna mo yung comparison, inuna mo yung... They followed God. And the Lord saw their hardship. He saw them toiling in rowing. Kasi kontra. Meaning hindi sapat yung kinikita. Hindi tama yung pagtrato ng kapitbahay ng kamag-anak. Hindi tama yung kanang kinalalakihan. Everything. And the Lord saw them. And what did He do? He cometh unto them. Have you ever felt like you were doing the right thing? Pero parang lalo pang humihirap ang buhay. Dumating ka ba doon? Iniwan mo na yung bisyo. Hindi ka na nakikipag-away. Hindi ka na nakikipag-chismisan. Sumusunod ka na sa Panginoon. Tama? Binabalik mo yung tithes mo, binabalik mo yung offering mo, tapos soul winning ka, kasama ka sa distrito, pinalalakas mo. I ask you, have you ever felt like you were doing the right thing, honoring God, pero parang lalong umihirap ang buhay? Hindi ko na i-issuein pa yung matigas na ulong anak na dapat nag-aaral, hindi nag-aaral, walang galang sa magulang, sumasagot, okay? Pag kinausap, tatalikuran, tapos magdadabog, tapos hindi masikaso, tama? Oh. Tapos feeling entitled pa na kinakailangan, meron siyang gamit na ganito, na hindi siya dapat mag-basketball, tapos magbabasketball. Hindi pa dapat gumawa ng ganito, merong gagawin na ganyan. Anong aasahan mo? Kung yung ang matitino na sumusunod sa Panginoon, nahihirapan, ikaw pang balasubas? Ikaw pang pasaway? You see? Saan ka pupulutin 10 years from now? Anong klaseng buhay meron ka? Galing na kami dyan. You see? We know what happened. We know what would happen. You see? And I thank God. Sabi ko nga gabi, I'm so thankful that Pastor Pardo was used by God so that I will know everything about the Word of God. Everything I have right now, resulta niya. Hindi ako nag-stay sa kanya for 43 years because of what I can get from Him. Nag-stay ako sa kanya because I know what I will lose if I don't have Him in my life. Bakit? Saan pinulot yung ibang mga tao na may walay sa kanya? I'm not saying He's perfect. But He taught me. Sabi ko, alam ko mawawala sa akin pag humiwalay ako sa Kanya. Because others cannot provide what He gave us. You see? I will not compromise myself. I will not yield to any person. I'm not here to please people. I'm here to please my God. I'm here to please my God and my pastor. And I'm not for sale. Wala akong pakialam kung magalit kayo sa akin. Matisod kayo sa akin. I'm gonna stand on my own. Di ba sabi nga ni Pastor
Quezon nung camp natin, ito, bilib ako sa pastor nyo, kay Pastor Suko. Sauko. Hindi sumama sa crusade na si Billy Graham ang speaker. Ba't ako sasama? Sabi ng pastor ko, huwag kami sumama. I stood my ground. And my pastor is still my pastor 43 years after. Invite me? Okay. Invite me not? I'm okay. I can buy myself flowers. I can write my name on the sand. I'm okay. You see? I'm not here to please. I'm here to stand on what my pastor taught us. Kung yung matino, sumusunod, may bagyo, may storm. Tapos ikaw pa, sasagot ka sa magulang mo pag napagalitan ka. You see? Listen. There was a time that sabi ni pastor sa akin, Joey, balato mo na sa akin to. Pastor, pagka Sunday, wala. Pag Monday, nagba-basketball. Ako, hindi. Ako na, balata mo na sa akin to. O sige po, alang-alang sa iyo, hindi ko siya aawayin. Hindi ko siya sisitihin. Ibabalato ko na sa iyo, ha? Pero walang sisihan. Hindi ko na inano. Pinakisamahan ko na maganda. Kasi isang bagay ang ayaw ko, yung papakiusapan ni Pastor Fajardo. He's my pastor, and whatever he say, I have to follow. I have to obey. Regardless of what I feel. Kaya kahit hindi ko gusto, sige lang. Ngayon, after 43 years, pag tinitignan ko yun, sabi ko, kung nasan. Okay lang. Pero okay lang kami. Sabi ko lang kagabi, huwag na kayo magsalita. Doon sa kay Pastor Eric at saka Pastor Mabe, yaman sila. Ito lang yan. Let them. Okay? Basta tayo, guest tayo rito, ito gawin natin. I ask God. Pag ikaw ba sinabi ni Pastor, ayusin mo yung relasyon mo dyan. Mag-apologize ka sa tatay mo, mag-apologize ka dito, gagawin mo ba? Pag hindi mo ginawa, mas mayabang ka. Tama? Ba't ka pagpapalain? Kung ito sumunod, may bagyo. Tama? Ano sabi sa verse number 48? And he saw them toiling, for the wind was contrary unto them, and about the forewatch of the night, he cometh on them. Listen ha, who told them to go there? Ano sabi sa verse 46? And when it sent them away, he departed to the mountain to pray. Ang Diyos ang nag-utos, pumunta kay Raon. Ang Diyos ang nag-utos, sumusunod sila. Anong ginawa? Hindi sila exempted sa bagyo. Sumusunod ha. Listen. You obeyed God. You tried to do what is right. But instead of peace, natagpuan mo sarili mo sa gitna ng bagyo. Sumunod ka ha. Nag-soul winning, nagsimba, inagahan, umawit. Okay? Nag-pray, binalik ang kaloob, inayos ang relasyon. Tama? Nagpatawad. Tapos makikita mo, nasa gitna ka ng bagyo. Ito yung nangyari dito sa Mark chapter 6, 45 to 51. Si Kristo mismo nagturo sa kanila, get into the boat. Ito yung sinabi sa verse 46, pumunta kayo dyan, okay? Sumakay kayo dyan. Ano sabi sa verse 47? At nung sila'y nasa gitna na ng dagat, at siya'y mag-isang naroroon sa dagat, ano sabi ng 48? At sila'y napapagod, at sila'y naroroon, at nagkaroon ng matinding bagyo. Bakit? Verse 50, okay? Ano sabi? At nakita nila siya at sila'y natakot at immediately kinausap. Sabi niya, huwag kayo matakot, ako to. Pinuntahan ko nga kayo eh. Verse 51, at nung siya'y pumaroon sa ship, listen, hindi sinabing nung ang pera'y dumating, nung ang tropa'y dumating, nung may ulam na dumating, nung may sweldong dumating, nung ayuday dumating, napayap. No. When he went up into the ship, bakit nagkakaproblema sa family? Baka wala ang Diyos.
Bakit may problema sa trabaho? Baka wala ang Panginoon. Ano sabi? And when he went up to the ship, the wind ceased. And they were so amazed. Beyond themselves, measured and wondered, what? Ang lakas ng hangin, kalaban natin nung dumating siya, pumayapa, kumalma. What's the secret? He came to you. What does it mean? They were in the center of God's will. Pero may biglang malakas na hangin. Nahihirapan silang sumulong. They were not in the storm because they disobeyed. Naintindihan mo? Halimbawa, dalaga ka, nakipagrelasyon ka, okay? Talaga may consequences yan, tama? Hindi mo dapat gawin yung dapat gawin ng mag-asawa, ginawa mo, meron kang storm. Nag-estudyante ka, hindi ka pumasok, katulad ko, hindi nag-aral. May palo yan. Bakit? Hindi ako nag-aral Nagsuntukan ng away, nagnakaw, hindi mo gamit, pinakialaman mo, may palo yan. Pero sila, they were not in the storm because they disobeyed. They obeyed God. Sumunod, tama? Nagpasakop. Nagpakain ng 5,000. Nag-delivery pa. And yet, they were in the storm. Nandun sila. Dahil sumunod sila. Nasa gitna sila ng barko, sumunod sila, andun sila, kanya mayroong bagyo. At minsan ganun din tayo. We followed God. Kanya ito yan, ha? Hindi porket nagsimba ka, nag-forward ka, nag-pray ka, nagbalik ka ng kalob mo, nagpatawad ka, nag-soul winning ka, nainitan ka, napawisan ka, tapos, hindi tayo exempted dyan. We follow God, and yet life gets harder. Lord, bakit ganun? Sumunod ako sa iyo. Tapos wala akong sales. Tapos hindi ako makapasok. Tapos sasabihin ng nanay ko, ka muna mag-aral, ate mo muna, yung kuya mo muna. Hala, paano ako? Sumusunod ako, tapos sila na hindi sumusunod, may syota. Ako walang syota. 29 na ako. Wala namang mali sa mukha ko. Paninangalagay ko sa my day. I am smiling. Wala nagsasabi, your smile, your face that I miss, the sweet little eyes that tear into you. Wala man lang bumabati sa akin. Samantalang ito, wala man lang kagandahan. Tapos ang daming, what's wrong with me? My pain, my fear, my discouragement, at minsan pagod na. Bakit? Sabi rito sa verse number 48, and he saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them. Kapoy na. Exhausted. Tanong, titigil ka ba sumunod? Nung walang iya tayo, hindi tayo tumigil makipagmurahan. Hindi tayo tumigil mag-inuman. Hindi tayo tumigil makipag-awayan. Tama? Ngayon pa ba namang tinagawa natin ang kalooban? Ngayon ka pa susuko? Sumusunod ka naman sa Diyos, nagsisikap pa sa trabaho. Pero bakit parang hindi ka umaabante? Okay? Ba't hindi ako napopromote? Tapos pag tinignan ko yung billing ko, ang daming may lifeline, merong 4-piece, merong charger, merong ganire, merong ganyan, di ba? Pag nakita mo yung tinatawag na mga kwentahan, di ba? Magugulat ka. Generation, bayad sa power plant, gumawa ng kuryente, parang puhunan sa kuryente. Transmission, ito yung bayad sa NDCP, naghahatid ng kuryente, galing planta, papuntang Meralco, parang toll fee sa highway. Systems loss, ito yung mga naka-jumper. Kasalanan ba natin yung nagja-jumper? Di ba? Hindi ba sila dapat tumuli sa mga naka-jumper? Distribution, ito yung Meralco mismo. Tama? Bayad sa poste.
kontador, lineman, repair. Hindi naman nagbabago, poste. Di ba? Kita, senior citizen, ambagan sa discount ng senior. Okay. Government taxes, ito yung buwis, katulad ng VAT, na kinokolekta ng Meralco, tapos ibibigay sa gobyerno. Tama? Then universal charges, pondo para magkakuryente. Di ba? Para sa liblib na lugar. O, gumagamit ng probinsya kahit lugi, kabitan ng kuryente. Tama? Tapos meron pang lifeline. O, di ba? Lord, bakit ganun? Di ba dapat yung bill ko, yun lang ginamit ko? Di ba? Ba't meron distribution, transmission, systems loss, taxes, meron pang lifeline. Dati, di mo naman iniintindihan eh. Bayad ka lang ng bayad eh, di ba? Ngayon, nakita mo ang mahal na. Nagkukwenta ka na. Ngayon, ramdam na naman natin ang bigat ng buhay. Okay? Tumataas ang presyo ng krudo, tumataas ang pamasahe, bilihin. Di ba? Tumataas ang singil sa kuryente. At parang lalo nating nararamdaman ang bigat ng gatos. Parang kahit anong kayod mo, kulang pa rin. Tanong ko sa iyo, hindi ka na magpe-pray? Hindi ka na magso-soul winning? Hindi ka na magsisimba? Mag-aaway na kayo mag-asawa? Magmumura na kayo mag-anak? Magsisisihan kayo? Okay? Yung mang kahit anong tipid mo, kulang pa rin. Hinahabol ka pa rin ng bayarin. Tama? Ganito ang sitwasyon ng mga disipulo. Tama? Dati, pinagpipray mo magkatrabaho ka. Ngayon, yung trabaho binigay sa'yo, kinayayamutan mo. Di ba prayer mo lang dati yan? Kailan kayo huling nag-usap mag-asawa? Kailan kayo huling nag-usap magnanay? Kailan kayo huling nag-usap magkuya? Kailan kayo huling nag-usap maglolo, magbiyanan? Kailan kayo huling mag-usap mag-ate? Ito mga disipulo, sumusunod. And yet, sa kanilang pagsunod, they were toiling and they're tired. Sumunod sila kay Jesus, pero napunta sila sa malakas na hangin. They were rowing hard, and they were getting nowhere. Imagine sumunod. Nagpasakop. Tama? Before that, nakita na si Kristo affected kasi si Jesus, si John the Baptist, pinugutan ng ulo dahil sa sayaw. Dahil sabi ni Herod, anong gusto mo? Sabi nung nanay niya, nung babae, sabi mo yung ulo ni John the Baptist. Oh. Sabi niya, sasayaw ako, pero kailangan kapalit yung ulo ni John the Baptist. O sige, sumayaw. Di sumayaw ngayon yung si Herodias, kaya mo ko ambit. Oh. Pero mo, sasayaw, pinugutan si John the Baptist, tapos ikaw sasayaw ka. Di ba? Tapos nung pinugutan, naapektuhan si Kristo, pumunta doon sa isang liblib, magpe-pray, pero nakita niya mga tao sumunod. Tapos pinakain niya, nag-preach siya, nagwali siya. Tapos nung maraming sumobra, binigay. Tapos niya, sige, pumunta kayo doon, magpe-pray lang ako dito. And yet, they were in the midst of the sheep, sumunod, pero may malakas na hangin. Hindi porket sumusunod ka, exempted ka. Oh. Kamusta resulta na executive check-up mo? Wala pa. Di ba? Kasi, sabi ko sa isa, hinahanap ka ni pastor kahapon. Sabi ko na, may sakit ka. Ay, po. Binigyan na lang po ako ng reseta ni Doc Kester na 7 araw daw iinumin. Ito. Ano ba? Ito po. Sabi ko, yan, tingnan mo. Nagsosoul winning ka, may ginagawa ka. Kasama ka, nagkakasakit ka. Are you following me?
Walang exemption dyan. Kung masasabihin, ano ba naman to? Sumunod na nga ako, tapos nagkasakit pa ako. Hello? This is not heaven. Tama? Oh. Parang kahit anong sagwan mo, hindi ka umaabante, pagod ka na, hindi ka umuusad, kasi yung hangin laban sa iyo. But here is the good news. Habang nahihirapan sila, habang sila ay sumusunod, Jesus was watching them, seeing their toiling, nakikita sila, and then came Jesus with them walking on the water, at nagulat pa sila, multo! Babaylan! Nakita niya sila, pinuntahan, ganun din yan. Sa gitna ng taas ng presyo, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng sama ng loob, sa gitna ng stress, sa gitna ng takot, Jesus comes to us. And it is the message that I would like to challenge you. In our fear, in our exhaustion, Jesus comes to us. I ask you, have you ever been in a storm? Hindi mo naman pinlano kung nasan ka ngayon eh, tama? Hindi mo pinlano yan. Kung nasan ka ngayon, sa trabaho, sa finances, sa buhay. Tama? Hindi mo pinlano. Natagpuan mo lang, bakit ako nahihirapang sumakay? Umulan pa kanina. Di ba? Nagdala ka ng pamaypay, umulan. You've been pushed by situations you could not control. Ito sitwasyon natin di ba? May mga pagkakataon, hindi mo gustong mamatay yung asawa mo, hindi mo gusto yung anak mo, ganito. You were pushed, right? Nandun ka na. Anong gagawin mo? Magrereklamo? Magdadamay? Do you think by complaining? Do you think by being negative? Do you think by being toxic will solve your problem? Kung yung nga sumusunod exempted Diba sabi ko nga sa inyo one time, sabi ko, naawa ako kay Jap tsaka kay Micah sapagkat they were trying to come here one Saturday, not this Saturday, but the other Saturday. Sabing ganun, pumunta sila, pagpunta nila, tumawag sila ng taxi, magkano po? 200. Diyan lang sila sa kabila, tatawid lang na magaya, 200. Hindi. Sumakay naman sila ng sidecar. Hindi naman sila kasya. Kumuha ng tricycle. Sabi sa tricycle, hindi, kumakain pa ho kami. Naglakad sila. Pumunta sa ilalim, umakyat, nagpunta rito. Sabi ko, okay lang kayo? Opo. Sabi ko, okay lang. Kumusta si baby? Ito po, magsosoul winning. Tanong ko sa iyo, have you been in a situation that you were pushed, that you cannot control? Ito sitwasyon ng mga disipulo. They were asked by the Lord to go to the other side, to Bethsaida, because God wanted to go there, and then when they obeyed God, nagkaroon sila ng malakas na hangin. What does it mean? Hindi ibig sabihin sumusunod ka, nagsa-Sunday school ka, nagsa-soul winning ka, umaten ka, nagbabasa ka ng Bible, may memory verse ka, exempted ka sa strong winds. Kung yun nga sumusunod, di exempted, di lalo na pagka barubal ka, himaswayin ka, sumasagot ko sa magulong mo, hindi ka matino, mas may palo yan. These people were there not because they disobeyed. They were obeying God. Yung bang sasabihin mo, akala ko this time nakausad na ako. Pero ngayon parang ang goal mo lang makasurvive. Kanya kanta mo, I will survive. Hindi pwedeng survive. Dapat I will thrive. Maybe you had once a dream. Anong sabi mo? Pangarap, wala na yan. Give up ko na yan. Samantalang numalit ka, ano sabi mo? Paglaki ko, magiging piloto ako, magiging doktor ako, kamusta na yung pangarap mo? Pasyente na lang. Hindi mo na iniisip ang progress mo. Hindi ba nakita? Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Patapos na ang taon. Ang buwan ng May, di ba? Tapos na. But you're still standing. You're still being sustained. Dinala ka ng Panginoon through the battles that you don't even know how to pray. Some of your prayers were answered. Some were reshaped.
Some were just met with grace. Sinubok eh. Di ba? Ito rin tanong ko sa iyo. Baka mamaya kanya hindi sinasagot ng Diyos na ma-promote ka, magkaroon ka ng maraming pera, magkaroon ka ng maraming blessing. Kasi baka mamaya, pag pinagpala ka at pinayangan ka ng Diyos sumaman, baka marami kang ipatumba. Kasi gusto mong gumante. Ito yung umapi sa akin. Ha? Gagantihan kita. Ha? Papakita ko sa iyo, ako yung inapi mo dati. Kanya checkin din natin, baka mamaya gusto tayong pagpalain. Kanya hindi tayo pinagpapala kasi meron tayong ngit-ngit, galit at puot at inggit. Pamumuka ko sa iyo to. Okay? Checkin mo rin ha. Baka mamaya kanya hindi sinasagot. Kanya walang blessing. Kasi meron tayong tinatagong bagay. Hindi mo naisip, may progress ka, mas matatag ka. Ang iniisip mo lagi, kakayanin ko ba ito? Kaya ko pa ba? What does Jesus do in that moment of desperation? Verse number 48, at siya ay pumaroon, nakita niya, siya ay pumunta doon, siya ay naglakad, nakita niya na sila'y nahihirapan, pinuntahan niya sila. Imagine na, He did not call them. Di ba sinabi na po, come unto me, all you that are rebel. No, this time He did not do that. He went to them. May sitwasyon that we, in our exhaustion, we will come to the Lord. Amen for that. But this time, it's different. On the fourth watch of the night, He cometh on them, walking upon the sea, and would have passed by them. You see, hindi niya tinawag. Siya yung lumapit. Alam mo kung bakit? Alam ng Diyos, minsan hindi na natin kaya. So the Lord will come to you. Ang tanong ko sa iyo, Ire, ba't pupunta kung puro reklamo? Ba't pupunta kung puro inggit? Ba't pupunta kung meron pag pinagpala ko, pamumuka ko talaga din eh. Ha? Kala mo lang, ikaw baka kanya walang answered prayer. Baka kanya walang blessing. Kasi may gustong ipatumba. Baka may gustong gantihan. Tama? Listen. Alam ng Diyos na hindi mo kaya. That's why sometimes the Lord will come to you. Ang tanong ko lang, Ire, will Jesus come to you? If we have an attitude, if we have a negative attitude, a toxic attitude, a complaining attitude, if we have a proud heart, imagine the Lord saw them. Hindi siya nanatili sa pangpang. Hindi siya sumigaw na instruction, no, sige na, row your boat. No, hindi niya in-encourage. When you're in the storm and you don't need advice, you need intervention. At ito ginawa ni Kristo. He stepped into the storm. That's the gospel. God does not stay distant, telling us what to do. When He saw our situation, that we were still sinners, we will go to hell, you know what He did? In the fullness of time, si Kristo pinanganak, namatay sa krus. That is what Jesus did. Bumaba siya sa lupa para tagapagligtas. I would like to say, He will come to us in our pain. He will come to us in our fear. He will come to us in our discouragement. He will come to us in our storm. Ang tanong lang ito. Pag pumunta si Kristo, ano makikita? Reklamo, papuri. Humility, yabang. Pag sinagot ba ng Diyos yung prayer mo, magiging faithful ka o gaganti ka? Ako yung sinayang mo, girl. Ako yung sinayang mo. Ako yung inaway mo. Huh? You may feel abandoned, but you're not. Okay? John 14:18 says, I will not leave thee
comfortless, I will come to you. For 43 years I have seen that. You have not been where I have been. The Lord disciplined me. The Lord chastised me. The Lord humiliated me. The Lord allowed people to raise their voice and put me, boom! I am in a storm because of my stupidity. But God gave me comfort. Bakit? Imbis na mang-away ako, Lord, mali po ako, tama sila. I'm sorry. I aligned myself. Lord, ano yung mga mali? Aayusin ko. Ano yung mga hindi tama? Aayusin ko. Alam mo, napakaganda na sinabi na Panginoon, hindi kita iiwan ng wala kang comfort. Pupunta ako sa iyo. Ang tanong ko lang, pag pinuntahan ba tayo ng Diyos sa ating sitwasyon, ano matatagpuan? Pagpapakumaba, kayabangan. Pait o bait? I will not abandon you nor leave you as orphan. I will come to you. You know what is that? God's promise. Kahapon, tuwan-tuwa si Emma. Sabi ko, Emma, it's so difficult, ha? Sige po. Pero kako, I sent some money to you. Siguro mga 20,000 yun. Sabi ko, sige. And Pastor Sala, no. It's okay. Just face it. It's not easy. In our storms, Jesus comes to us. Anong gagawin mo pag nasa middle ka ng storm? Magwawala ka? Mga-away ka? Hindi ka na magbabasa ng Bible? Hindi ka na magpapasakop? Hindi ka na magsosoul winning? Wala ka na susundong bisita? Hindi ka natutugtog? Hindi ka nakakanta? Okay? Imbis na maging blessing ka sa lola mo, tatay mo, tita mo, kamag-anak mo, imbis na makitang meron kang humility, nagyabang ka pa. Ano sabi sa verse 50? At nung makita nila siya, sila'y nagulhimana, natakot. At immediately, nagsalita siya sa kanila. At sinabi, Shtoy, be of good cheer. Ako to. Be not afraid. When you're going to the storm, God is not distant. God is not uninvolved. He is the I am. Working in your life for good. Hindi resibo, hindi reseta, hindi gamot, hindi doktor lang, hindi sweldo lang, hindi ayuda lang. I am. The most wonderful thing. Sa panahon ngayon, ramdam natin ng bagyo, hindi lang sa buhay, kundi sa kabuhayan. May kakulangan ng resources. Pakaramdam natin hindi na sapat ang kinikita. May takot, baka mawalan tayo ng trabaho at tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo. Pero ang hangin ay laging salungat. Pero sa gitna ng ito, sabi ni Kristo, be not afraid. Why kahadlok? It is I. Pag mayroong kaguluhan, bibitaw ka ba o magpapatuloy? For 43 years, I choose to stay. Laitin mo ako, fine with me. I'm wrong, you're right. Sabi ko nga sa inyo, dalawang bagay. Pag kinriticize ka at tama ang criticism sa iyo, ba't ka masasaktan? Tama. Pag mali naman, ba't ka masasaktan? Mali naman. Just move forward. May bumati o hindi, I'm fine. You know why? I need the great I am. It is I. Be not afraid. Not people, not resources, but my God. He comes to me at my lowest point. That's a testimony that all of you should have. Hindi ako matataranta na
salungat ang hangin, pero sa gitna nito, sabi ni Kristo, I am. It is I. Be not afraid. We don't know how long will this problem be. We don't know what will happen tomorrow. We don't know. But one thing we know. Kung may problema na, tapos disobedient ka pa, salaula ka pa sa tatay mo, balasubas ka pa, hindi ka pa sumusunod, okay? Nagyayabang ka pa, pag sinita ka ng tatay mo, ng nanay mo, tatalikuran mo, may gaba yan. Sabi ng Bisaya, may palo. These people were in the storm not because they disobey, they follow God. Isipin mo pa, mahirap na sitwasyon, wala ka pang napapatunayan. Tanong ko sa iyo, do you think Mayora will sign a document kahapon? Ando doon ka, Rachel, tama? Ando doon ka, Princess, tama? Inasikaso ba kayo? Di ba? Pinirmahan yung endorsement, tapos na enrollment. Am I right? And yet, you were entertained. Last Monday night, sabi ni nag-meet, meron kami mga pinag-usapan, merong madaldal na isa. Boss, yung bata mo magiging general na. Sabi ni Pastor Benny, sino? Si Desi. Nakita ko na yung order. Alam mo, daldal mo. Tsaka baka si General Banak maging. Sabi ko, pag-pray natin. Sabi ko, Romy, madaldal ton si baby. Kausapin mo. Ano po yun? Sabi niya, ano yan sis? Nakita ko na yung order mo. Sabi ko kay Romy, kita mo na. Ano sabi mo noong 2004? Hanggang major lang ako. Ngayon, magiging general ka na. Sabi ko sa kanya, sabi niya, Pastor, salamat. Wala yun. Tuloy ka lang. Exempted ba siya sa problema? No. Hiniwalayan siya ng asawa niya. Nagpatuloy siya rito. Ano nangyari sa mga anak? Hinarap yung problema. Ayun, may. Doon ka lang. Gawin mo yung tama. Sabi ko, pag-pray natin, kung mabibigyan ka ng assignment, maganda. Imagine, sabi ko, sabi niya, ano pangalan sa CRS? Sabi ko, General ganito. Kasi sa akin din pupunta yun eh. Dahil doon sa 19 na pinatay doon sa Toboso. Sabi ko, ayusin mo na lang kako, baby Mirna. Kayo na lang bahala. Sige po, kami na lang pong bahala. Pero sabi ko, yung papel Opo, Pastor, kami na bahala. Hindi ko lang talaga mapigil ang sarili ko. Daldal mo eh. Pero nakakatawa yun Naligaw yun sa Italy. Naligaw yun si baby tsaka si June, yung asawa niya. Naligaw sila. Meron sila na pagtanungan. Hi, good evening. Can we ask you a question? Kasi ito. Ay, bakit po? Tagalog po ako, ikaw. Tagalog din ako, Pilipino po ako. Pilipino ka, Pilipina. Oh, good. Saan ba kayo papunta? Binanggit dito. Bakit? Saan kayo pupunta? Magsisimba po kami. Bakit? Ano ba kayo? Baptist. Baptist din ako eh. Ay, Baptist ka? Oo. Sino pastor mo? Tinanong yung baby yung kausap niya. Si Pastor Sauko. Barkada ko yun eh. Ganun Oo, sige. Tara, ako nang bahala. Sino kausap niya? Si Lilibet. Si Dora the Explorer. Mami, ang konti, tumawag na si baby. Sabi niya, Boss! Alain mo, naliligaw kami dito ni June. Member mo nandito. Sabi ko, sino? Si Lilibet. Dora the Explorer yan. Hindi ka ililigaw. Ituturo ko sa iyo saan pupunta, kung saan bibili. Ganon? Oo. Oy, dali mo yan sa bilihan ng mga ganito Yung ganito presyo. Opo, kami na bahala. Sabi ko may utang ka sa akin Naligaw ka. Sinamahan ka. Kanya dapat tulungan mo itong mga ito. Opo, boss, opo. Sino yun? Yun yung mga malalakas sa loob. Sabi ko, huwag mong pabayaan itong natin Opo, kanya sabi ko, ipag-pray natin. Dati pangarap lang. Ngayon isang araw, yung barkada mo,
Sophia, may star na rito. Bituing may ningning. You see? Sino mag-aakala na si Lilia Morales na nagkaroon ng problema sa family, nakatira doon sa may Absicom, nagbukas ng Bible study, nakakilala sa Panginoon itong mga kapitan, na nagpatuloy, ngayon, general. Nauntan niyo? Nasaan si Lilia? Abay, nandun na sa Batangas. Pero yung bunga niya nagpapatuloy. Ito, tanong ko sa iyo. Ha? Yung bunga ba magpapatuloy? You see? Yun parang may something yun. May problema, pero yung bahay niya ginawang Bible study. Hindi pag nagpupuntahan yung pulis doon, nagkakain na nagme-merienda. O, di sinamantala, nag-Bible study doon. O. Tanong ko sa iyo, magkakabunga ka ba? O buro-bunga nga? You see? I told you, who is your hero? Somebody said, my hero is the person that I would like to meet 10 years from now, and that is me. Sabi ni Matthew McConaughey. Then when he reached 10 years, he said, are you proud of yourself now 10 years after? No, I'm far from it, but I'm working. And I'm still working. Pero mo to, artista to. Pero ikaw naman Kristiyano, mayroong pananampalataya, may Holy Spirit. Will you be a blessing 10 years from now? Will the Lord come to you and say, here am I? Will you have fruits? Si Linda Fernandez, nagkaroon ng bungang asawa ng pastor. Si Lilia Morales, nagkaroon ng bunga na general. At yung boss niya na winitisan namin noon, naging chief ng PNP. Pero naging pasaway, kinuha ni Lord. Bible study ni na rin na yun. You know what I'm saying? Tanong ko sa iyo. Ano magiging bunga mo? Yung bunga ni Sophia, na kinausap natin si Jaime, di ba? Nasa langit na. Di ba? Last year lang, ano? Isipin mo, wala ka ng excess baggage. Pag pinuntahan mo, ang alam lang niya, pogi ka. Ang dami mong syuta. Sabi ni Evelyn, ito naman kasing si Didit eh. Ang dami-daming syuta, pero siya naman ang pinakasalan. Nagalit pa, sabi ko, pasensya ka na, pogi yung kausap mo. Kagabi, nagulat din kami. Itong si Ebet, daldalera. Sabi ni Ebet, Hoy, Ellen! Sagutin mo ang telepono! Ba't madilim? Nagbiyahe kami. Bakit ba? Andito sa kabilang linya si Nora Guillermo. Asa si Pastor? Pastor! Kamusta? I love you. I love you. Kumusta ka na? Kasama ko si, ano ka na pangalan ng lalaki? Si Ian. Pumunta kami sa church, wala ka pala. Sabi ko, galing kami kay Pastor. Sana kung nalaman ko, di pinasunod kita rito at nakita kayo ni Pastor para matuwa si Pastor sa inyo. Pastor, dumaan kami. Hanggang kailan lang ka dyan? Dito ako natulog sa F-Cross daw. Ba't di ka pa doon sa amin tumuloy? Tanga ka rin ka. Kung si Raul, meron naman tulugan doon. Pwede naman makitulog doon. Pastor, I love you Sabi ko, yung kilay mo Ganyan pa rin. Hindi, nilagay ko lang yan, nilagay ko lang. Tawa saan tawa. Ang tanong ko sa iyo, Ere, sabi, bakit? Kasi nag-inquire dito yan. School. Sabi ko, school, sige, dyan sila nakatira. Yan sabi ko noon, tara, bisitahin natin. Binisita ko. Ako'y pauwi na. Parang hindi ako makauwi, hindi ako makatawid dyan. Wala pa yung LRT.
Bumalik ako. Pagbalik ko dyan sa loob, sabi ko, Alex, yeah, oh, sir. Sabi ko, pauwi na ako, hindi makauwi. Sabi ko, ba't may mga bagahe? Mag-abroad ka? Hindi. Bakit? Maghihiwalay na kami itong asawa ko. Bakit? Bungangera to eh. Pag lumayas ka ba, hindi magiging bungangera yan. Bungangera pa rin. Usap tayo. Pinag-pray ko. Hindi na sila naghiwalay. Mula noon hanggang ngayon, sila pa rin. Ngayon ang panganay, Graceli, may asawa na. Si Ian. Parang di ko pa alam, tatanong ko. Oh, dito naglakihan yung mga yun. Ang tanong ko sa iyo, Ere, okay? Ang layo nun. Nung binisita ko, sabi ko, tutuloy natin. No, mamaya, nagpabaptize na. Mamayang konti, member na ng simbahan. Mamayang konti, kapareho na rito. Mamayang konti, may kasaysayan na. Tanong ko sa iyo, Ere, pag sinabi ba ng Diyos na pamaroon ka, pupunta ka? Ano magiging kwento mo? When you look back through the years. Sabi ni Pastor Jess, kagabi, alam mo ma'am, kami po yung mga estudyante ng 82. Puro away po yun, puro bulakbol. Pero ito, tinakot ho kami nito eh. Solwining kami, ganito, ganyan. Kanya 12 na po kami pastor ngayon. Sabi ko, oy, isaman pa yung yung asawa ng pastor, si Anistoke. Oo, at saka ito, mayroon pang isa na sama si Orly na nakapagtayo ng campsite. O, dun sa Cornerstone. Ay, oo, yun ang ginagamit ng mga churches. O, tsaka si Jill na kay Pastor Botchtan. Oo, yun. Dami namin bunga, ma'am. Vice President yun ng TUP. Ang tanong ko sa iyo, pag nakita mo yung ibang tao, anong ikukwento mo? You see? Who will be your hero? Saan ka aasa? Dapat do sa I am. Be not afraid. In the midst of the storm, Jesus will come to you. Pero pag pinuntahan ka, ano matatagpuan? Humility o complain? I don't know. It's your call. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat sa inyong kabutihan, kahabagan, kawaan. Tulungan mo po kami. We're doing the right thing, pero lalong humihirap ang buhay. We obey you, we try to do what is right, pero natagpuan namin ang sarili namin sa gitna ng storm. Tulungan mo po na habang malakas ang hangin, habang nahihirapan kaming sumulong, makita namin na ikaw ang pupunta sa amin. Yes, tumataas ang presyo ng lahat. Napapagod kami, kulang pa rin. Pero Lord, alam namin, nakikita mo ang pinagdadaanan namin. You're not distant. You're not telling us what to do. You will come to us in our pain, in our fear, in our discouragement. Lord, help us to see the I am and help us not to be afraid. We need you, Lord. Dito sa altar, God bless you.
want you to go to your family and pray. Father, we thank you. May you help us that in the storm that you allowed, help us to see you, not that storm, not the wind against us. Like these disciples, they were in the storm not because they disobeyed. They obeyed you. Kanya hindi po kami exempted sa problema. Kanya wag na kami mag-fabricate pa. Gagawin namin yung pagpapalain mo. Gagawin namin yung ikalulugod mo. Tulungan mong magkaroon kami ng kwento. Kwento ng mga taong natuto. Kwento ng mga taong naakay. Kwento ng mga tao na naabot ng Ebanghelyo. Kasi ginamit mo kami. Help us, Lord. In Christ's name we pray.